Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel na kung saan ako po ay magbibigay po sa inyo ng ilang mga informasyon at ng ilang balita po na nangyayari dito sa ating bansa na kung saan maaari po kayong maging updated sa ating mga balita. So ito po sa News 5 mga kababayan ng ating source ngayon. Sinabi po dito sa groundbreaking ng Meralco Terra Solar Project, binigyan diin ni President Bongbong Marcos ang kahalagahan ng solar project na inaasahang makapagbibigay ng power sa mahigit 2 milyong tahanan at makatutulong mabawasan ang carbon emissions. The strong typhoons that we have been experiencing should further strengthen our resolve to find and facilitate solutions that will save our planet and the future of mankind. Saad ng Pangulo. Sabi po niya dito, let us ensure that Terra Solar becomes a beacon of hope and progress, a testament to what we can achieve when we protect and preserve our natural resources while drawing strength from its abundance. Together, let us create a brighter, more inclusive, more sustainable future for all Filipinos. So mga kababayan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang bigay todo ang atensyon dito sa groundbreaking ng Meralco Terra Solar Project. Kung mapapansin nyo mga kababayan, sa buong Asia, ano po, tayo siguro, wala po kung sapat na data tungkol po dito, pero according to my sources, tayo po ang pinakang mahal ang electricity kumpara sa Taiwan, sa ASEAN countries, sa Korea, napakababa lang po ng mga konsumo nila ng kuryente doon. At sa atin po ang medyo pricey o medyo mahal, Kaya na nga lamang nung pong panahon ni Marcos Sr. or ng ating former President Bongbong Edelin Marcos Sr., ang tatay po ng ating current president ngayon, ay marami pong mga matatanda ang nanghinayang sa kanyang pinatayong Bataan na nuclear power plant, na kung saan ito pong nuclear power plant po na ito or power plant na ito ay talaga namang makapagpapababa ng price o presyo ng kuryente. At ito pong power plant na to ay makapagsusupply ng talagang napaka malaking volume ng mga kuryente or electricity sa bawat syudad dito sa buong Pilipinas, na kung saan dapat mababa po ang presyo ng ating tinatawag na kuryente. So ito nga po ang binibigyan ng diin ngayon ni Bongbong Marcos sa kanyang pamamalagi or pananatili bilang isang presidente. So hopefully maging maayos po yung proyekto po ng ating Pangulo. Sa isa na naman pong balita, sinabi po dito ni Representative Franz Castro kay Vice President Sara Duterte na huwag siyang ipokrita. So ito po ay galing pa rin po sa News 5. Ito ang naging banat ni ACT Teachers Representative Franz Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nadadamay na ang mga tauhan niya dahil sa umano'y mga pag-uusig sa kanya ng kamera. Dahil nga po mga kababayan, di ba? Kagaya na lamang ni Lopez at ng iba pang mga kasamahan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina ay sumumpa na rin po sa Quadcom hearing na kung saan sila po ay magsasalita, makikipag-coordinate or makikipag-cooperate sa investigasyon na nangyayari po ngayon dahil po sa confidential funds ng ating buong Vice President. Anya, hindi dapat sisihin ni Duterte ang Kamara dahil siya naman ang original na pinapasalang sa pagdinig pero hindi umano siya dumadalo. So kaya nga po inaabala na ngayon yung mga kasamahan po ni Vice President Duterte ay dahil nga po hindi po siya mismo dumadalo. Inimbestigahan ng Kamara ang paggasta ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President noong 2022 at 2023. So hanggang ngayon po kasi mga kababayan, usapin pa rin po yung pong duration na yan, yung 2022 to 2023 na budget or fiscal year na budget for the OVP ay questionable pa rin po dahil hindi pa rin po nila ito mailahad-lahad. Wala pong mga sapat na mga resibo, sapat na mga MOVs or mode of verification para masabi na napunta yung pera sa maayos. Sinabi po ni Vice President Sara Duterte, ang mga kasama ko sa OVP, kung makikita nyo, kawawang-kawawa sila.
sa pag-persecute sa akin, sa paghahabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan. Sabi ni Representative Franz Castro naman, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya, yung isa lang, siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So wag siyang ipokrita. So nasabihan pong ipokrita itong ating Vice President Sara Duterte, Representative Franz Castro. So sabi po dito ni bilang karagdagan po sa mga issue na bumabalot dito po sa personalidad po ngayon na ang ating Vice President Sara Duterte, dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika. Hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability para magpaliwanag tungkol sa confidential expenses ng kaniyang mga ahensya. Kasunod ito ng pahayag ng bise na kawawa umano ang mga opisyal na nadadamay dahil sa panggigipit umano sa kanya sa Kamara. So, dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika. Siya lang yata may alam kung anong nangyari dyan sa mga pondo. Kaya dapat siya ang mag-explika. Huwag na niyang ibigay sa mga officials ng OVP at sa DepEd. Siya na lang magsalita. So, tama nga naman po yan mga kababayan. Kung magkakaroon lang sana ng lakas ng loob at malakas naman ng loob ng ating Vice President. Pero kung magkakaroon lang sana siya ng proper communication sa ating House Committee at kung makikikooperate lamang po siya, kung talagang wala naman pong nagawang masama or wala naman po talagang nangyari doon po sa napunta naman po talaga, no? Kung napunta naman talaga sa maayos o mabuti yung mga pondo, hindi po siya dapat matakot at bago siya po ay pumunta doon at magpaliwanag kagaya po ng kanyang ama ngayon na nililitis naman po sa war on drugs issue. At yung ama niya talaga namang pumupunta at talagang sinasagot lahat ng mga katanungan tungkol sa war on drugs. So, ganun din po sana ang gawin po ng ating Vice President para matapos na po ang mga agam-agam ng mga sambayan ng Pilipino at ng mga investigador. So, sabi po dito sa News 5 pa rin, tumangging magkomento si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue sa Mary Grace Piatos, ang pangalang nakitang lumagda sa resibo ng gastos sa confidential funds ng Office of the Vice President. Kung matatandaan po ninyo, ito po yung isang papel na kumakalat or receipt na kumakalat na meron pong isang pangalan pero may magkaibang pirma. Sa paliwanag ng bise, hindi dumadaan sa kanyang opisina ang acknowledgement receipt para rito. Dumidiretso siya sa Special Disbursing Officer and sinasubmit siya sa Inspection and Control of Fund Audit Unit, yung Office ng Commission on Audit na gumagawa ng audit ng confidential funds. Sabi ng bise sa isang press briefing sa OVP Satellite Office sa Caraga, I have no comment on that, Mary Grace Piatos, because I have not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi because basically lahat ng mga document hindi siya dumadaan sa akin. Hindi namin alam kung paano pinoroseso ang pagbigay ng copies ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle ng mga document. Vice President Sara Duterte. So, yan po mga kababayan ang tungkol sa issue na kinakaharap po ngayon ng ating Vice Presidente na si Vice President. So, sabi po dito sa News 5 pa rin, inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros na magkakaroon ng huling pagdinig ang Senado hinggil sa Pogo at kay Alice Guo sa November 26. May bagong impormasyon po tayong nakalap lalo na sa pagkakaroon ng mga isipiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Pogo ayon kay Senator Risa Hontiveros. Kung mapapansin po ninyo, noong mga nakaraang buwan ay talagang mainit po si Alice Guo na pinag-uusapan at medyo na-silence po siya ngayon dahil nga po kina Vice President Duterte at ang ating former President Duterte na sila po ang iniimbestigahan. So parang nasapawan po siya ngayon. So lastly mga kababayan, ang ating balita sa News 5 pa rin, the International Criminal Court said Israel Prime Minister is responsible for acts including murder, persecution, and starvation as a weapon of war as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza. So ngayon po ang International Criminal Court mga kababayan ay nag-issue na po ng warrant of arrest sa Netanyahu Gallant, Hamas leader, or sa Israel's Netanyahu Gallant, Hamas leader dahil po sa kanyang walang habas na mga pag-atake sa mga sibilyan sa Gaza, mga kababayan.
So ano pong reflection nito sa Pilipinas mga kababayan? Ibig sabihin kung kaya po ng ICC na ipahuli ang mga leader na talagang masasabing kriminal, ano po? So ganun din po ang pwedeng mangyari kay President Rodrigo Roa Duterte kung siya po ay mapapatunayan na na-break ang international law. Ano po? At kung talagang nakakommit po siya ng krimen dito po sa war on drugs. So lastly po mga kababayan, dito po sa People's Tonight page, Iceland, the volcano erupts again, sends lava fountains into the sky. Sumabog nitong Miyerkules noong Nobyembre 20 ang bulkan sa Reykjanes Peninsula. Nakasyam na beses na itong sumabog sa loob ng isang taon. So ito naman po yung balita sa labas ng ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Subaybayan po natin ang mga balitang ito ngayon, no po, yung paglilitis kay Sara Duterte, ang mga ginagawa ni BBM at ang paglilitis din sa war on drugs ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. So once again, this is Pilipinas News Channel. Pa-comment lamang po ang inyong mga comments, mga katanungan, mga suggestion dito po sa comment box. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.